ang susi sa pagtayo ng Third Temple ay hindi isang rabbi, hindi isang Israeli Prime Minister, hindi si Donald Trump, kundi isang Muslim Crown Prince. Kapag pinag-uusapan natin ang Third Temple, kadalasan Israel agad ang naiisip natin. Pero paano kung may isang tao sa labas ng Israel na posibleng mas mahalaga sa usaping ito kaysa sa inaakala ng marami? Ang tanong ito ay hindi Hudyo, hindi Israeli, kundi isang Crown Prince ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman. Bakit biglang si Mohammed bin Salman? Bakit sa dami ng leader sa mundo, parang paulit-ulit na lumalabas ang pangalan niya sa mga usapan tungkol sa hinaharap ng Middle East at propesiya? At bakit may mga prophecy watchers din na hindi inaalis ang tingin nila sa Saudi Arabia? Kasi may isang balita na lumalabas nitong mga nakarang araw na talagang napapatingin uli ang mga tao sa Riyadh. Ayon sa Jerusalem Post, sinabi ng Trump ally at evangelical leader na si Mike Evans na sa pribado nilang pag-uusap, sinabi umano ni Mohammed bin Salman na handa na siyang kilalanin ang mga Israel ngayon din. Ang problema nga raw ay ang kanyang ama na si King Salman. Ngayon, kung totoo yun, napakalaking balita po nito. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay Saudi Arabia, ang bansang kinaroroonan ng Mecca at ng Medina, o ang puso ng mga Muslim. Ang bansang may napakalaking impluwensya sa Sunni Muslim world. Ang bansang sa loob ng napakahabang panahon na hindi kinikilala ang Israel. Tapos bigla na bago ang ihip ng hangin. Biglang magkakampi na ang Saudi Arabia at Israel at may mga usapan pa nga tungkol sa Abraham Accords. Kasi kung ang may mga bansang may kakayanang baguhin ang direksyon ng buong Middle East, ang pinakamalaking kandidato na rito ay yung Saudi Arabia. At kung may mga taong may kakayanang baguhin ang direksyon ng Saudi Arabia, isa sa pinakamakapangyarihang tao ngayon ay si Mohammed bin Salman. Ang tanong, bakit mahalaga ito sa prophecy? Dito kasi pumapasok ang Christian eschatology. Ayon sa Daniel chapter 9 verse 27, may binabanggit tungkol sa isang covenant with many. Kaya sa loob ng maraming taon, maraming prophecy teachers ang nagtatanong kung may darating bang malaking kasunduan sa Middle East na sasaklaw sa maraming bansa at maraming grupo. Pero habang tumatagal, parang mas dumarami ang usapan tungkol sa peace agreements. Mas dumadami ang usapan tungkol sa Abraham Accords. At sa katunayan, may mga ulat pa nga na gusto ng administrasyon ni Donald Trump na mas maraming Muslim na bansa kabilang ang Saudi Arabia na sumali na sa Abraham Accords. Well, napaka-alarming po nito. Para habang lumalala ang tensyon sa Middle East, mas malakas ang usapan tungkol sa mga kasunduan. At dito lalong umiinit ang usapan tungkol sa Third Temple. Paano kung ang pinakamalaking hadlang sa Third Temple ay hindi pera, hindi materyales, hindi construction, kundi ang matagal ng sigalot sa pagitan ng Israel at ilang bahagi ng Arab world? Remember, make sense nga naman isang Arabong bansa o yung Muslim mismo ang makipagkasundo sa Israel at magkasundo sila na itayo na ang Third Temple. Remember, isa sa malaking hadlang sa pagtayo ng Third Temple ay mga Muslim din mismo. Kapag nagkasundo ang mga Arabong Muslim na bansa at ang Israel, ang Arabo din mismo ang mayroon lamang credibility na payagan silang itayo ang Third Temple. Ngayon ang tanong, posible kayo magbukas iyon sa mga usaping dating imposibleng mangyari? Posible kayo magkaroon ng mga negosasyon na dati hindi naman lamang naiisip ng mga Arabong bansa? Posible kayo mabago ang ilang dating saradong pintuan na mabuksan sa rehiyon?
Well, iyan mismo ang dahilan kung bakit maraming prophecy watchers ang nakatutok sa Saudi Arabia. Ngayon, kung iko-connect mo ito sa Islamic eschatology, mas nagiging mabigat yung propesiya. Sa Islam kasi, may iniintay silang Damadi, isang leader na magbubuklod sa napakalaking bahagi ng Islamic world o religion. Isang leader na lalabas sa panahon ng kaguluhan. At dahil lumalaki ang impluensya ni Mohammed bin Salman, may mga nagtatanong ngayon, siya kaya ang Damadi? At tinatanong din naman ng mga Kristiyano, siya kaya yung pinuno na makikipagkasundo sa Israel sa loob ng 7 taon na connected sa pagtayo ng Third Temple? Kasi sa Islamic expectation, may iniintay na malaking kasunduan sa Middle East. Sa kasalukuyang balita, meron namang isang crown prince na unting-unting lumalabas sa gitna ng mga usaping ito. Hindi natin sinasabing siya ang Damadi, hindi natin sinasabing siya yung taong nasa Daniel 9:27, hindi natin sinasabing siya ang magpapatayo ng Third Temple. Pero habang lumalakas ang usapan tungkol sa Saudi Arabia, Israel, Abraham Accords at mga posibleng kasunduan sa Middle East, isang pangalan ang paulit-ulit na bumabalik sa gitna ng diskusyon: si Mohammed bin Salman. At kung sakaling dumating ang araw na opisyal na makipagkasundo ang Saudi Arabia sa Israel, hindi lamang geopolitical event ang makikita ng maraming prophecy watchers, kundi kaganapan na kaya ito ng pagbabangon ng kanilang Damadi. At sa Christian eschatology naman, siya kaya yung Antichrist? Ngayon, ang tanong, posible kaya ang mga pangyayaring nakikita natin ngayon ay hindi pa katuparan ng propesiya, kundi paghahanda pa lamang? Posible kaya na ang pintuan na matagal lang sarado sa Middle East ay unti-unti nang binubuksan? At posible kaya na isang Muslim crown prince ay magkaroon ng papel sa mga pangyayaring matagal nang binabantayan ng parehong Islamic eschatology at Christian eschatology? Tandaan, ang propesiya ay isa pa ring propesiya at malalaman mo lang ang sagot kapag natupad na ang propesiya. Kaya patuloy tayong mag-aral at magbantay propesiya.